Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako bilang si Wenny, isang pangkaraniwang OFW na nagtatrabaho sa isang cruise line sa Amerika at Caribbean region. Pero sa mga oras na ito ay nagbabakasyon ako dito sa Pilipinas para makasama ang aking mga anak at kapamilya. At habang naririto nga ako ay madalas akong nakikinig sa Papa Dudut YouTube channel at maging sa Spotify. Siya nga pala, sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong minsang magtrabaho ako sa cruise line kasama ang aking boyfriend na si Alfred. Papa Dudut, mahal na mahal ko ang boyfriend ko. At sobra talaga ang pasasalamat ko noon nang magkasama kami sa iisang barko. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay naging masaya ang pagsasama namin ni Alfred. Dahil may pagkakataong nagkakatampuhan kaming dalawa. Alfred, anong ginagawa mo rito sa kabina ng mga babae? Alam mo namang bawal ang mga lalaki dito. Galit ko nang makita ko siya sa labas ng aming cabin. Wala akong pakialam kung may makahuli sa akin. I don't care kung matanggal man ako sa cruise line na ito. Wenny, please let me explain. Hindi ko na pinatapos ang kanyang sasabihin dahil alam kong puro kasinungalingan lamang yon. Wala ka nang dapat i-explain sa akin. Kitang-kita ko na naghahalikan kayo ni Emmaline sa stockroom. Wika ko habang naaalala ko yung eksena nila ng babaeng yon sa stockroom. Sobra akong nagsiselos ng mga oras na yon. Wenny, biglaan ang paghalik niya sa akin. Maski ako ay nagulat din sa ginawa niya. Paliwanag niya. Pero gustong-gusto mo naman na hinahalikan kanya. Hindi kasi ako naniniwala sa paliwanag ni Alfred, Papa Dudut. Nagkakamali ka. Wala akong nararamdaman sa halik niyang yun. Maniwala ka sa akin. Insist niya. Papa Dudut, isa sa mga nagiging ugat ng tampuhan namin ni Alfred ay ang pagiging babaero nito. Bukod roon ay hindi ko rin matanggap noon na kasama namin sa isang barko ang ex-girlfriend niya. Alam ko at nararamdaman ko kasi na meron pang something sa dalawang yon. Kahit na sabing matagal na silang naghiwalay. Papa Dudut, hindi ko noon maiwasang ma-insecure kay Emmaline dahil ito ang first love ni Alfred at nararamdaman ko na may pagtingin pa dito ang boyfriend ko. Kaya naman sa tuwing nakikita ko sila ay parang tinutusok ng kutsilyo ang puso ko. Sa palagay mo, maniniwala ako dyan sa sinasabi mo? Bakit hindi mo siya tinulak nung hinalikan kanya? Usig ko pa noon sa kanya. Hindi ordinaryong babae si Emmaline. Ex-girlfriend mo siya. At yung nakita ko kanina, ang totoo niyan hindi ko talaga mapigilang magselos. Samantala nakita kong huminga ng malalim si Alfred bago nagpaliwanag. Okay, I'm sorry Wenny, sabi niya, na may halong pagsisisi at paglalambing. Pero gusto ko lang malaman mo na wala na akong nararamdaman para kay Emmaline. Matagal na kaming tapos. Wenny, maniwala ka naman sa akin. Wika pa niya. Gusto man kitang paniwalaan ngayon, kaso hindi ko maiwasang matakot. Lalo na't ilang beses na rin akong nasaktan at umiyak ng dahil sa'yo. Sabi ko naman sa kanya. Pero patuloy lang niya akong nilambing.
At bilang isang taong labis na nagmamahal ay lumambot din ang puso ko kay Alfred. Magtiwala ka sa akin, Wenny. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako magsisinungaling pa sa iyo. Pagpapatuloy pa niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay bumigay na ako sa kanya. At binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Sige, babalik ko ang tiwala ko sa iyo. Pero nakikiusap na ako sa iyo. Hanggat maaari, kung hindi naman tungkol sa trabaho ay umiwas ka na kay Emmeline. Oo, naiintindihan ko na sa isang cruise line lang kayo nagtatrabaho. Kaya hindi nyo talaga maiwasan na magkita, pero hiling ko lang yon sa iyo, Alfred. Sana kapag nagkakasama kayo sa trabaho palagi mo akong iisipin. Isipin mo na ako lang ang babaeng mahal mo at wala nang iba, sabi ko sa kanya. Isang halik naman ang ibinigay ni Alfred sa akin at tinanggal nito ang mga pag-aalinlangan ko sa kanya. Samantala pagkatapos noon ay nagpa siyang lumabas papunta sa deck ng cruise line kahit na bawal sa aming mga empleyado ang lumabas. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil gusto ng katawan ko at isipan ko na maglabas ng stress at makalanghap ng sariwa at malamig na simoy ng hangin habang nakatingin sa malawak na karagatan. Tahimik akong nagdarasal noon sa Diyos na sana'y huwag hayaan niyang matukso si Alfred kay Emmeline dahil aaminin ko na nung mga panahong yon ay hindi ko kakayanin na mawala sa akin ang boyfriend ko. I invested so much emotions sa relasyon namin ni Alfred at ayaw kong mauwi yon sa wala lang. Sa kabilang banda ay hindi ko naman ine-expect na meron akong mamimit na isang tao ng gabing yon na siyang magpapabago ng takbo ng aking buhay. Pabalik na ako sa aking cabin noon nang makabanggaan ko ang isang lalaking foreigner. Nagsalita siya sa wikang Espanyol at hindi ko yon naintindihan. Pero alam kong humihingi siya noon ng paumanhin sa akin. Sir, I don't speak Spanish. English only please. Magalang kong sabi sa lalaking foreigner. Oh sorry, I thought you speak my language. I speak little English. I also hope you understand my accent. Sabi niya sa akin na medyo nahihiya. Anyway, I'm sorry for what happened. Are you fine? Does it hurt? Tanong pa niya sa akin. Don't worry sir, I'm fine. Sagot ko. Are you one of the passengers here? Tanong naman niya sa akin. No sir, I'm one of the housekeeping crew. I'm a room attendant here. Sagot ko naman sa kanya. Anyway, senyorita, I am Sergio. Sergio Ortega y Sanz. Pakilala niya sa akin. Sa pananalita pa lamang niya ay alam ko na ang isa siyang mabuting tao kaya nagdesisyon akong i-entertain ng foreigner. Sergio Ortega y Sanz? So you're Spanish, sir? Umiling siya. No, I am Argentine but my parents are Spanish. How about you? What's your name? Nationality? I'm Wenny. Senyor Ortega y Sanz. And by the way, I'm Filipino. Sagot ko. Nakita ko sa kanya ang isang genuine smile. So you're from the Philippines? Oh, very interesting. So you are frequent here? Right in this place? Am I right, senyorita? Not really, sir. Crew members who sneak around even during their off duty is against the rules and regulations of this ship. And I'm here by a chance, hoping that no one from my supervisors would recognize me, or else I will have a big problem. Kwento ko pa. Well, judging from what you wear tonight, I guess your supervisors won't recognize you. Nakangiti niyang sabi sa akin. Senyor Ortega y Sanz, it's so nice to meet you, but sadly, I must go now. My duty's at 6 a.m. I need some rest. Hope you understand. Magalang kong sabi sa foreigner. Of course I understand. It's my pleasure to meet a woman like you.
I hope we'll see each other again. Sabi pa ni Sergio. Yes sir, if time will permit. Good night Senyor Ortega y Sanz. Nakangiti kong wika sa kanya. Oh no, just call me Sergio. Buenas noches senyorita. Sleep well and see you soon. Aniya habang kumakaway sa akin habang papalayo na ako. Papa Dudut, hindi siya ang tipo ng lalaki na pang leading man sa mga Mexican telenovela. Pero masasabi kong gwapo rin naman si Sergio Ortega y Sanz. Matangkad siya pero payat, medyo kulot ang kanyang maiksi at pulahang buhok. Meron din siyang magagandang pares ng dimples sa pisngi kapag ngumingiti siya. At kahit na nakasuot ng makapal na salamin ay makikita mo ang magaganda niyang mga mata na may pinaghalong kulay berde at light brown. Isa pa rin sa katangian ni Sergio Ortega y Sanz ay ang malambot pero malambing niyang boses. Sa kabilang banda ay palakaibigan din si Sergio kaya madali ko siyang naka-vibes. Papadudot simula noon ay madalas na kaming magkita ni Sergio Ortega y Sanz sa upper deck ng barko. Doon ay madalas kaming mag-usap at magkwentuhan. Naging textmates din kami at paminsan-minsan ay nagtatawagan kapag nasa women's cabin ako. Pero dumating din ang panahon na nagkahiwalay din kami ni Sergio nang dumaong sa Aruba ang aming cruise line. Papadudot kahit na ganoon ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng Messenger at Facebook. At sa pamamagitan noon ay mas tumibay ang friendship namin ni Sergio Ortega y Sanz. Samantala ilang buwan pa ang lumipas nang malapit nang matapos ang aming kontrata ni Alfred at tinuloy niya ang nauna naming plano noon. Ang pagja-jump ship sa Amerika. Nanatili si Alfred noon sa Amerika para mag-TNT habang ako naman ay umuwi noon sa Pilipinas. Pero papadudot, hindi naging madali para sa akin ang lahat. Wenny, umiiyak ka na naman. Concern na wika ng aking ama nang maabutan niya akong umiiyak sa aking kama isang gabi. Anak, ano ba? Kakauwi mo lang galing sa barko tapos puro sama ng loob na lang ang baon-baon mo. Teka, sino ba yung iniiyakan mo dyan? Si Alfred ba? Hay nako, huwag mong iyakan ang lalaking yon, sabi pa niya sa akin. Namimiss ko po kasi si Alfred, naiiyak kong sagot. Hanggang ngayon pa rin ba iniisip mo ang lalaking yon? Teka, nasa na ba siya ha? At saka bakit hindi ka na niya tinatawagan? Agad ko namang sinagot ang tanong ng aking ama. Hindi ko nga rin po alam kung nasaan na si Alfred. Basta bago matapos ang kontrata namin nag-jump ship na siya. Kung ganun huwag mo nang asahan pang babalikan kanya. Diretsang sabi niya sa akin, Papa Dudut. Wenny, kinalimutan ka na ng boyfriend mo. Hindi ka na niya mahal kasi mas pinili niyang mag-jump ship kaysa sumama sa'yo. Pero itay nangako po sa akin si Alfred. Babalikan daw po niya ako. Kaya lang daw siya magja-jump ship kasi gusto pa niyang manirahan kami sa Amerika. Kapag nakakuha na siya ng green card ay ipipetisyon daw niya ako. Hindi naman naniniwala ang aking ama sa sinabi niyo ni Alfred. Ewan ko ba sa iyo anak kung bakit mahal na mahal mo ang lalaking yan. Ano bang meron dyan sa Alfred na yan? Anak, pwede ba? Huwag ka nang umiyak pa kay Alfred. Kung naniniwala kang mahal ka niya at babalikan ka pa niya, walang dahilan para mag-iiyak ka dyan. Itay hanggang ngayon po ba hindi niyo pa rin tanggap si Alfred para sa akin? Sinubukan ko naman siyang magustuhan para sa iyo. Kaso hindi Ayaw ko sa lalaking yon. Nasa loob ang kulo niya. Wenny, hindi magiging mabuting asawa sa iyo si Alfred. Nalungkot naman ako sa sinabi niyang yon. Pero hindi ko na siya kinontra pa. Nagpatuloy sa pagpapahayag ng disgusto si Papa kay Alfred. Ayaw ko talaga sa lalaking yon. Wenny, pero matigas kasi ang ulo mo. Nasa ustong gulang ka na rin. Alam mo na kung ano ang makakabuti sa iyo.
Bahala ka na sa buhay mo, sabi pa niya sa akin. Medyo nasaktan ako sa sinabing yun ni Papa Dudut. Kayo naman ni Tay, kung makapagsalita kayo parang wala na kayong care sa akin. Hindi sa wala akong care sa'yo, pero hindi mo rin naman ako susundin kahit nasabihin ko sa'yo na makipaghiwalay ka na kay Alfred. Ay nako Wenny, kung ako sa'yo, mas pipiliin ko na yung kaibigan mong foreigner na si Sergio. Alam mo Wenny, kahit na hindi ko pa siya nakikita ng personal, alam kong mabait na tao si Sergio. Sa boses pa lamang niya alam kong anghel na. Magalang at may sense kausap yung kaibigan mo kapag kausap mo. Si Alfred, kabaliktaran niya. Si Sergio, bukod sa mayabang at walang galang, walang kwenta pa siyang kausap. Kung sa bagay tama kayo, mabait nga po talaga si Sergio. Pagsang-ayon ko sa sinabi niya tungkol sa kaibigan kong foreigner. Wenny, anak, alam kong matalino ka. Kaya kung ako sa iyo ay pag-isipan mong mabuti ang pagmamahal mo dyan sa boyfriend mo. Sa tingin ko'y magiging mabuting boyfriend si Sergio sa iyo kesa kay Alfred. Kasi ang kaibigan mo ay bukod sa mayaman at mabait na alam mong may pangarap sa buhay. Magiging maganda ang buhay mo sa foreigner na yon. Si Alfred bukod sa wala na ngang maipagmamalaki ang lalaking yon wala ring pagsisikap. Huwag niyo naman pong maliitin si Alfred Itay. Pagtatanggol ko sa aking boyfriend. Pero hindi natinag ang aking ama. Totoo naman yung sinasabi ko anak. Wala kang kinabukasan kay Alfred, pahayag pa niya. Papadudot tiniis ko ang lahat ng lungkot na nararamdaman ko dahil alam ko may katapusan din ang lahat ng ito. Darating din kasi ang panahon na magkakasama rin kami ni Alfred at mamumuhay kami ng masaya. Kailangan lang niyang mag-TNT sa Amerika para din sa kinabukasan naming dalawa. Pero syempre, hindi ko rin talaga maiiwasan na mangulila at umiyak ng dahil sa kanya. Samantala sa kabila ng pag-iiyak at pangungulila ko kay Alfred, ay merong Sergio na palaging nariyan para damayan ako. Wenny, I know how it feels to be left behind by someone you love. Don't worry, I'm still here, and I promise I will not leave you. I'm here to guide and support you, to give you 1,000 reasons to smile and to cheer you up. Wenny, I'm your friend and I will do my best to make you happy. Ang sabi sa akin ni Sergio nang minsang mag-usap kami via messenger chat. Thank you, Sergio. I'm very glad to have you as a friend. Masayang wika ako kahit nakakaiyak ko lamang ng gabing yon. Iba kasi ang dating sa akin ng boses ni Sergio. Nakakawala ng problema. Marinig ko lamang siya ay nawawala na ang aking pangungulila para kay Alfred. Just remember, don't lose hope. Have faith and be happy, okay? Paalala pa niya sa akin. Sure, I will. Anyway, before I forgot, I have some good news for you. Guess what? I'll be coming in the Philippines for a business trip. Our company will build a call center subsidiary in Manila and I was assigned to manage it. Balita pa niya sa akin. Labis naman ako natuwa sa aking narinig. Magkakaroon kami ng pagkakataon na magkita ulit. Oh really? Wow, that's a good news. By the way, how long will you stay in our country? Excited na tanong ko para sa kanya. Maybe 6 months or more. Wenny, I'm so excited to see you again. Napangiti ako. Nakalimutan ko si Alfred in an instant. Me too. I can't wait. So, when will you come? Maybe next month? Wenny? If it's okay with you, can I ask you a favor? It's okay with me. What is it? Tanong ko. Since this would be my first time in your country, I don't know if you would like that, but I want you to tour me around to the best places in Manila. I mean, if you're not busy by that time. I would really love that. It's my pleasure to tour you around. Ang wika ko. Really?
That's nice. With that, I became more excited. I can't wait to be there. At halata naman sa boses ni Sergio ang sobrang excitement sa nalalapit niyang pagbisita sa Pilipinas. Hindi nga nagtagal ay dumating na si Sergio sa Pilipinas tulad ng pinangako ko. Sinamahan ko siya at inintroduce sa mga magagandang lugar dito sa Maynila at ibang mga karatig lungsod. Yun na rin ang naging daan para magkalapit kami ng husto. Papa Dudut, naging mabuting kaibigan siya sa akin at dahil sa mga efforts ni Sergio, napasayahin ako kaya unti-unting nawala ang lungkot at matinding pangungulila ko para kay Alfred. Ganun pa man ay umaasa pa rin ako noon na isang araw ay muli kaming magkakasama ng aking boyfriend na si Alfred. Pero Papa Dudut, biglang naglaho ang pag-asang yon dahil isang araw ay nakareceive ako ng tawag mula kay Alfred. Alfred, Diyos ko, bakit ngayon ka lang tumawag? Nasaan ka na? Kumusta ka na? Tanong ko kay Alfred. Naghahalong tuwa, excitement at pangungulila ang nararamdaman ko nang marinig ko ang boses niya sa telepono. Maayos naman ang kalagayan ko dito sa Amerika. Hindi ka na dapat nag-alala sa akin, Wenny. Malungkot niyang sagot sa akin. Sa puntong yun ay hindi ko napigil ang umiyak. Bakit ngayon ka lang tumawag sa akin ha? Hindi mo ba alam kung gaano na ako nag-aalala sa iyo? Simula nang mawalan tayo ng komunikasyon, halos hindi na nga ako matulog sa kakaisip lang sa iyo. Halos araw-araw na lang akong umiiyak. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na binabaliwala mo na ako. Alfred, mahal mo pa ba ako? I'm sorry, Wenny. Tipid niyang sagot sa akin. Hindi ko maitago ang frustration sa aking mga narinig. I was expecting more kasi. Yun lang bang sasabihin mo sa akin ha? Naiinis kong tanong sa kanya. Ang totoo niyan kaya ako tumawag sa iyo ay para kausapin ka. May sasabihin ako sa iyong mahalagang bagay. Nagbuntong hininga muna siya bago nagpatuloy. Ikakasal na ako. Napag-usapan na natin yan, hindi ba? Kailangan mong magpakasal sa mga American citizen para makakuha ka ng green card? Naintindihan ko naman yun, Alfred. Pero pagkatapos mong makakuha ng green card dyan, magde-divorce kayo, di ba? Tapos, ipipetisyon mo na ako at magpapakasal na tayo dyan. Nagsasalita pa ako noon pero pinutol na yon ni Alfred. Nagbago na ang plano. Wenny, Ania. Naguluhan ako sa aking mga narinig and at the same time ay kinabahan ng sobra. Babali na ba siya sa kanyang pangako sa akin? Teka, anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ito na ang huling pag-uusap natin. Hindi na matutuloy ang pangako ko sa iyo. Wenny, alam kong masasaktan ka sa mga sasabihin ko pero gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Nanlumo at lalo akong naiyak sa kanyang mga sinabi. I told him kung nagbibiro lang ba siya pero desidido talaga si Alfred na makipaghiwalay sa akin. Gusto ko nang umalis sa relasyon nating ito. Hindi na ako masaya at saka naririto na sa Amerika ang kaligayahan ko. Ayaw ko nang bumalik dyan sa Pilipinas. Wenny, I'm sorry pero yun ang totoo. Hindi na kita mahal. Diin pa niya. Nagpatuloy ako sa pag-iyak at pagkumpronta sa kanya. Ano bang nagawa ko masama sa iyo at eto ang ibinalik mo sa akin? Alfred, minahal naman kita. Pinaglaban ko ang pagmamahala natin. Pinaglaban kita laban sa mga taong humuhusga sa pagkatao mo. Hindi naman ako nagpabaya sa mga obligasyon ko bilang girlfriend mo. Hindi ako nagkulang sa pagmamahal sa iyo. Bakit bigla-bigla namang nagbago yung mga nararamdaman mo? May iba na ako mahal, Wenny. At nasisiguro kong magiging mas maligaya ako sa kanya kaysa sa iyo. Makakalimutan mo rin ako.
Mahahanap mo rin ang taong tunay na nagmamahal sa iyo. Hanggang dito na lamang tayo. Huwag ka nang umasa pang babalik ako sa iyo. Iyon ang huling sinabi niya sa akin pagkatapos ay naputol na ang linya. Wala naman akong ginawa ng araw na yon kundi ang umiyak at magdamdam sa mga nangyari. Papa Dudut, I was so devastated at time dahil sa isang iglap ay naglahong lahat ng mga pangarap namin ni Alfred. Hindi ko noon matanggap na hiniwalayan na niya ako kasi minahal ko siya ng sobra at umasa ako na magkakasama kami hanggang sa finish line pero hindi pala. Samantala ng araw ding yun ay tumawag sa akin si Sergio at doon ay ikinuwento ko sa kanyang mga nangyari. Ramdam na ramdam sa boses ni Sergio na nasaktan din siya sa mga nangyari para sa akin. You know what? I'm deeply hurt to see you like that. I really want to take away all the pain you feel. If you only knew how much pain it brings me whenever I saw you cry because of that man. You know what? I'm very, very angry with Alfred now. Why? Because he hurt the woman that is so special to me. He hurt the woman whom I love the most. Pahayag pa niya. Hindi naman ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. What did you say? Tanong ko sa kanya. Wenny, I'm in love with you. I know you'll be surprised, but that's what I really feel for you. Pag-amin pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay tinanong ko siya kung bakit ngayon lamang niya sinabi yon sa akin. I tried but I was afraid that time. Besides, I'm sure you'll turn me down because I know you love Alfred so much. But you know what? I can't control myself to express to you how I feel, especially whenever I saw you crying because of that man. That is why I can't leave you. I can't leave the woman I love. Wika niya sa akin. Naluha lamang ako sa mga sinabing yon ni Sergio. Please, forget Alfred. He's not worth loving. Pagpapatuloy pa niya. My love for you is real. My intention is real. Wenny, please accept me. Love me. And I promise once you gave your heart to me, I will never waste it. I will love you with all my heart and I will do my best to make you happy. Remember, I will love you more than Alfred did. Wenny, please give me a chance. Pahayag pa niya sa akin. Papadudot sa gitna ng pighating nararamdaman ko sa paghihiwalay namin ni Alfred, ay hindi naman ako iniwan ni Sergio at sa halip ay tinulungan niya akong makabangon. Hindi siya umalis sa tabi ko para hawiin ang mga luhang pumapatak sa mga mata ko. Minahal niya ako ng walang kapalit at anumang pag-aalinlangan. Papadudot unti-unting tinanggal ni Sergio ang sakit sa puso ko dulot ni Alfred at pinalitan niya yon ng pag-asa. At sa pagkakataong yun ay muling nanumbalik ang kasiyahan sa puso ko. At dahil sa walang kapantay ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Sergio ay unti-unti ko ring natutunang suklian yon ng aking pagmamahal. Papadudot dahil sa pagmamahal ni Sergio Ortega Isans sa akin ay unti-unting nawala ang sakit na dinulot sa akin ni Alfred. Natutunan ko rin siyang mahalin. Sa kabilang banda ay hindi naman ako nagkamali sa desisyon ko dahil naging masaya naman ako sa piling ni Sergio dahil kahit minsan ay hindi siya nagkulang sa akin. Binigay niya sa akin ang lahat ng klase ng pagmamahal. Hindi siya nagkulang sa pagbibigay ng mga gusto at kailangan ko. Sa madaling salita ay naging espesyal ako sa buhay ni Sergio. Kaya ng mga panahong yun, desidido na ako na si Sergio na ang gusto kong pakasalan at makasama sa panghabang buhay. Samantala, Papadudot, isang gabi ay inaya ako ni Sergio na mag-dinner sa isang Spanish restaurant. And the next thing I knew, isang sorpresa pala ang naghihintay para sa akin. Wenny, can I ask you something? Tanong niya sa akin. What if I propose you a marriage right now? Will you accept it? Nagulat naman ako sa kanyang tanong sa akin. Nagpatuloy naman siya. What if I say, will you marry me? Will you accept it? You surprised me, Sergio. Is that for real?
Hindi ako makapaniwala that time. You want it for real? Wait. Wika ni Sergio pagkatapos ay lumuhod siya sa aking harapan at kinuha mula sa kanyang jacket ang isang diamond ring. Wenny, will you marry me? Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman ko that time. Pero ewan ko ba. Noong pagluhod ni Sergio sa aking harapan ay biglang nagkaroon din ako ng kaunting pag-aalinlangan sa sarili ko. Siguro biglang nagrehistro kasi sa isipan ko si Alfred ng mga oras na yon. Like what I've promised you before, I will love and cherish you till the end. I promise I will be the best husband you've ever had. Please accept my proposal and I promise you'll never regret it. Pagpapatuloy pa niya. Seryo? Tangi kong nasabi. Why are you confused? Is there a problem? Nag-aalala niyang tanong sa akin. Pero nung hindi ako kumibo ay huminga siya ng malalim bago siya nagsalita. I understand. If you're not ready yet, I'm sorry. Malungkot niyang sabi. Na agad ko namang kinontra. No, Sergio. You don't have to say sorry. Pagkatapos ng ilang minuto, Papa Dudut, ng paglalaban ng aking kaisipan ay isang desisyon ang aking ginawa. I accept you as my future husband. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay hindi na may paliwanag ang aking nararamdaman. Minsan masaya ako at iniisip na tama lang ang naging desisyon ko. Pero may mga pagkakataon din na parang nag-aalinlangan ako sa aking nararamdaman. Para bang napasubo lang ako at may pagkakataong gusto kong bawiin ang sinabi ko kay Sergio. Ewan ko ba kung bakit sa isang iglap ay bigla akong nakaramdam ng pag-aalinlangan. Kaya nga ang sabi ko noon sa sarili ko, ang gulo-gulo ko. Samantala hindi ko naman ine-expect na sa biglang pag-aalinlangan ko ay pahiwatig pala na may magbabalik mula sa aking nakaraan. Alfred, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo rito? Nagulat ako nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng aking bahay. Sa dinami-rami ng pwede kong makita ay hindi ko ini-expect na siya pa ang naroroon para kausapin ako. Nagbalik ako, Wenny. Patawarin mo ko. Maluhalohang wika pa ni Alfred sa akin. Bakit ka ba nagbalik dito? Akala ko ba doon ka natitira sa Amerika? Tanong ko sa kanya na may halong hinanakit. Nagbalik ako kasi gusto kong itama ang lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Nagbalik ako kasi mahal pa rin kita hanggang ngayon. Pagtatapat niya sa akin. Siyempre naguluhan ako sa aking mga narinig. Hindi ko rin kasi inaasahan na biglang sumilakbo ang aking damdamin. Yung silakbo na may halo pa ring pagmamahal at pangungulila. Pwede ba, Alfred? Huwag mong sabihin sa akin yan. Hindi mo ako mahal. Kahit na hindi mo sabihin, alam kong kaya ka bumalik dito. Hindi dahil sa akin kundi dahil sa pinadeport ka. Kilala kita, Alfred. Hindi ka babalik dito nang walang problema. Nagagalit-galitan kong sabi. Wenny, patawarin mo ko. Sa puntong yon ay umiyak na siya sa aking harapan. Patawarin? Sa palagay mo mapapatawad kita kaagad sa mga ginawa mong pananakit sa kalooban ko? Alfred, hindi mo ba alam na sobrang nasaktan ako sa mga ginawa mong pang-iiwan sa akin? Minahal kita, Alfred. Halos ikaw ang ginawa kong mundo. Noon. Kaya halos masira ang buhay ko. Dahil hindi ko matanggap na basta-basta mo lang akong hihiwalayan ng ganun lang. Hindi, Alfred. Hindi kita mapapatawad. Sigaw ko sa kanya. Pero deep inside ay naroon pa rin talaga ang pag-ibig ko sa lalaking tumarantado sa akin. Nagsisisi na ako. Hindi ko dapat ginawa yun sa iyo. Hindi ko dapat iniwan ang taong mahal ko. Ang wika niya. Kinukumbinsi ako na maniwala sa kanya. Hindi na kita mahal. May iba na ako mahal, Alfred. Mahina kong sabi.
Pero ang totoo ay mahal ko pa rin siya at hanggang ngayon ay isinisigaw pa rin siya ng aking puso ang kanyang pangalan. Sino yung foreigner na kasama mo sa sasakyan kaninang pag-uwi? Tumango ako habang lumuluha. Oo, siya nang mahal ko, Alfred. At ikakasal na kaming dalawa. Hindi naman makapaniwala si Alfred sa mga narinig mula sa akin. Kaya malabo na yung gusto mong mangyari. Kahit ano pang gawin mo, hindi na maibabalik pa ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi, Wenny. Alam ko na mahal mo pa rin ako, ang sabi pa ni Alfred. Tama naman siya, Papa Dudut, mahal ko pa rin siya. At kahit na magsinungaling ako ay lumalabas pa rin ang katotohanan dahil sa mga kinikilos ko. Tigilan mo nga ako, Alfred. Hindi ako tanga para mahalin ka ulit. Huwag ka nang mag-ilusyon pa na mahal kita. Kasi hindi na yun mangyayari. Wala ka nang aasahan pa sa akin. Wika ko na lamang dahil hindi ko na kayang itago pa sa kanya ang katotohanan. Kaya dali-dali akong pumasok sa bahay at iniwan si Alfred na tinatawag ang aking pangalan. Nagmamakaawa na bumalik ako sa kanya. Papadudot gulong-gulo ang isipan ko ng gabing yon. Hindi ko naman kasi akalain na muling magkukrus ang landas namin ni Alfred. Dahil ayon na rin sa kanya ay nahuli siya ng mga tauhan ng immigration sa Amerika at na-deport pabalik ng Pilipinas. Nang gabing yon ay sari-saring emosyon ang naramdaman ko. Muling nanumbalik ang hapdi sa puso ko at halos isumpa ko si Alfred dahil na rin sa ginawa niya sa akin. Pero Papadudot, hindi ko rin akalain na muling manunumbalik ang lahat. Akala ko noon ay tapos na ang lahat sa amin pero hindi pa pala dahil itanggi ko man o hindi ay may natitira pa rin akong pagmamahal kay Alfred noon. O Papadudot, ng mga panahong yon, aaminin kong ginamit kong rebound si Sergio para makalimutan ko si Alfred. Pero nagkamali ako. Kahit na anong klaseng paglimot kasi ang gawin ko ay hindi ko siya magawang kalimutan noon. At nang muling bumalik si Alfred ay muling gumulo ang mga nararamdaman ko lalo na kay Sergio. Papadudot, lumipas ang maraming buwan ay naitakda na noon ang kasal namin ni Sergio. Pero na mga panahong yun ay gulong-gulo noon ang kaisipan ko. Dahil doon ay madalas kaming magkatampuhan ni Sergio pero agad ding namang nawawala dahil pasensyoso ang fiancé ko. Samantala ay pilit ko nang binubura sa isipan ko si Alfred dahil ikakasal na nga kami ni Sergio pero hindi ko pa rin magawa yon. Hanggang sa na-realize ko na nga isang araw na mas mahal ko pa rin pala si Alfred kaysa kay Sergio. At dahil sa realization kong yon ay isang mabigat na desisyon ang aking ginawa. Can I ask you something? If you don't mind, malungkot na tanong sa akin ni Sergio isang araw. Napatingin lamang ako sa kanya at umiyak dahil sa sobrang guilt na aking nararamdaman. Do you still love him? Tanong pa niya sa akin. Referring to Alfred. Umiyak lamang ako noon sa harapan niya at hindi na sumagot. I know you still love Alfred. I could feel it. Sa pagkakataong yon ay nagtapat na ako sa kanya. Sergio, I'm sorry. I'm very sorry. You're right. I still love Alfred. Gustong umiyak noon ni Sergio sa harapan ko pero sinubukan pa rin niyang pigilan ang sarili. Alfred is one lucky guy. You still love him after all the pain and sorrows he'd brought to you. You still love him even he almost ruined your life. On the other hand, I'm one unlucky guy. Why? Because after all the love and sacrifice I gave to you, still I wasn't able to replace him inside your heart. Aniya. Lalo namang inusig ng aking konsensya ang aking puso. Sergio doesn't deserve this. Sergio, I love you. I tried. Sinubukan kong i-explain sa kanya pero halos wala ng salitang lumalabas sa aking bibig. I didn't mean to hurt you. I am just wondering how could we go wrong for all the days we spent each other together. I thought our relationship was good, almost perfect, but I was wrong. Wenny,
why you still choose Alfred over me? What kind of love and sacrifice did he give to you? Tanong niya sa akin, and at that point ay umiyak na siya sa aking harapan. I can't marry you anymore. I want to cancel our wedding. Nahihiya at napapaluha kong sabi. Pagkatapos ay hinubad ko ang aking singsing na ibinigay niya sa akin at binalik sa kanya. Here's our engagement ring. I will bring it back to you. Give this ring to the woman much worthy than me. Seryo, you'll find someone better who will love you more than I did. You're still young, still handsome, and it's easy for you to find a woman better than me. Umiyak lamang si Sergio at hindi na nagsalita pa. I know someday you will learn to accept the whole truth. You will learn to forget me and move on. Believe me, Sergio, malungkot ko pang sabi. Please forgive me. Don't you worry, I already forgave you. I just wish that you'll be happy in Alfred's arms. I wish he will love you more than I did. I really wish that he will become a good husband for you. I wish you good luck, Wenny. Yun ang huling sinabi ni Sergio Ortega Isans sa akin bago kami naghiwalay ng landas. Papadudot sobra akong nakonsensya noon sa ginawa ko sa fiancé ko. Alam ko pong masakit yon sa part ni Sergio pero wala akong choice noon kundi ang sundin ang totoong nilalaman ng puso ko. Pagkatapos kong hiwalayan si Sergio ay hindi na siya muling nagpakita pa. Tinanggal na rin niya ang anumang komunikasyon sa pagitan namin. Bagamat naaawa ako kay Sergio pero nagdesisyon na rin akong kalimutan siya at sa halip ay makipagbalikan na kay Alfred. Lumipas ang ilang taon at nagpakasal kami ni Alfred at nagkaroon kami ng mga anak. Pero papadudot, akala ko noon ay magiging masaya na ako noon sa piling ng taong mahal ko. Pero nagkamali ako. Dahil hindi naging mabuting asawa sa akin si Alfred. Palagi niya akong sinasaktan noon at hindi siya tumigil sa bisyo ng pambababae. Bukod pa roon ay hindi na rin siya nagtrabaho dahil sa wala siyang mapasukan. Dahil blacklisted na siya bunga ng pagti-TNT sa Amerika. Papadudot nung una na kaya ko pang tiisin ang lahat pero dumating din ako sa puntong gusto ko nang sumuko. Hanggang isang araw natapos ang lahat sa amin ng asawa ko. Nagsisisi ka na at ako ang naging asawa mo? Galit na tanong sa akin ni Alfred nang minsang mag-away kami dahil sa kanyang pagpapabaya sa relasyon namin. Oo, Alfred, nagsisisi na ako at pinakasalan pa kita. Kung alam ko lang na magiging miserable ang buhay ko sa iyo, hindi na kita pinili. Galit na sagot ko sa kanya. Pero imbes na magsisi ay lalong nagmataas pa ang aking asawa. Sige Wenny, kung nagsisisi ka na edi hiwalayan mo na ako. Kung gusto mo, hanapin mo yung dati mong shotang foreigner. Sergio Ortega Sans ba ang pangalan nun? Sige, sumama ka na sa kanya. Isama mo na pati mga anak natin. Mga salot lang kasi kayo sa buhay ko. Siguro nga nagkamali ako ng pagpili sa'yo. Sana pala si Sergio na lang pala ang pinakasalan ko. Nang sa ganun ay maganda na sana ang buhay ko. Wika ko na may halong panghihinayang at pagsisisi. Kung ganun pala ay maghiwalay na lang tayo. Ano Wenny? Ayaw ko na naman sa buhay natin sawang-sawa na ako sa iyo. Pero wisyo ka lang sa buhay ko. Hamon pa niya sa akin. At sa puntong yon ay sumabog na ako. Huwag kang magsalita sa akin ng ganyan Alfred. Pero wisyo, ako dapat ang magsalita niyan sa iyo. Ilang taong kitang pinakain, 5 taon yon. 5 taong kitang inunawa at pinagpasensyahan. 5 taon akong nagtiis sa hirap kasi wala kang maibigay sa akin kaginhawahan maliban sa sakit ng ulo. Ayaw ko na Alfred, sawang-sawa na rin ako sa iyo. Nagising na rin ako sa mga katangahan ko sa iyo. Sige maghiwalay na tayo. Hindi na ako natatakot na mawala ka sa buhay ko. Wika ko sa kanya bago nagdesisyon na tuluyan na siyang hiwalayan. Simula noon papadudot ay hindi na siya nagpakita sa akin. Ang huling balita ko na lamang sa asawa ko ay may kinakasama na siyang ibang babae at mas lumala pa ang bisyo niya. May nakarating din sa akin na gumagamit na raw si Alfred ng bawal na gamot at isa na raw itong pusher.
Papadudot, sa totoo lang ay devastated ako sa mga nangyari at kinahinat na ng relasyon namin. Siguro nga'y nagkamali ako ng desisyon sa pagpili kay Alfred bilang asawa. Pero nangyari na. Wala na akong magagawa pa doon at hindi na rin ako naghabol kasi nawala na rin naman ang pagmamahal ko sa kanya. Malaking pagkakamali na hindi ako tumingin sa mga red flag niya before. Samantala, Papadudot, nagulat na lamang ako isang araw nang makatanggap ako ng tawag mula kay Sergio Ortega Isans. Marami kaming pinagkwentuhan tulad na lamang ng paghihiwalay namin ni Alfred. Siyempre nalungkot siya. At pinalakas din niya ang loob ko kinalaunan. Nakatira na siya ngayon sa Argentina at aaminin kong nanghinayang ako sa nabalitaan ko mula kay Sergio na may asawa na siya at masaya na sa kanyang buhay. Ewan ko ba, pero parang nasasaktan talaga ako. Lalo na't mas better kesa sa akin yung babaeng napangasawa niya. Anyway, sa ngayon ay patuloy pa rin ang komunikasyon namin ni Sergio at aaminin kong muling nanumbalik ang pagmamahal ko sa kanya. Oo, inakala kong mahal ko noon si Alfred kaya pinagpalit ko siya kay Sergio. Pero nagkamali ako. At katulad nga ng sinabi ko kanina ay nangihinayang ako kasi kung si Sergio siguro ang napangasawa ko, malamang ay masaya na ang buhay ko sa ngayon. Tama nga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi. Papadudot, alam kong marami ang maaasar sa akin. Pero nag-decide pa rin po akong sumulat sa inyo dahil alam kong kapupulutan po ito ng aral. At isa nga sa mga natutunan ko ay huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon. Pag-isipang mabuti at huwag magpadala sa emosyon. Gamitin ang utak, hindi ang puso. Papadudot, sa ngayon ay malungkot pa rin ang buhay ko. Dahil sa tuwing naaalala ko si Sergio ay hindi ko maiwasang umiyak. Pero alam ko naman na huli na ang lahat para sa amin at tanggap ko na rin na hindi kami ang para sa isa't isa. Gayunpaman ay hindi ko siya makakalimutan lalo na ang mga ngiti niya, ang masasaya niyang mga mata at malambing at malaanghel niyang boses. Patuloy pa rin nakatatak sa akin ang pangalang Sergio Ortega Isans sa puso ko at wala na akong balak na burahin pa yon. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko at maraming salamat and God bless sa lahat. Lubos na nagpapasalamat, Wenny. Ang maling pasya ay pwedeng maging mahusay na guro para ikaw ay matuto at lumago. Oo, hindi natin maiiwasan ang manghinayang pero magagamit natin ang ating mga natutunan para makagawa ng isang tama at kapaki-pakinabang na pasya. Nangihinayang ka, Wenny, dahil mas pinili mo si Alfred kesa kay Sergio dahil napagtanto mo kinalaunan na mali ka ng naging desisyon. Pero huwag kang mamuhay sa puro pagsisisi ha, dahil meron at merong darating na mas maganda para sa iyong buhay. Pakawalan mo na rin sa iyong puso si Sergio dahil kung mananatili pa rin siya sa iyong puso't isipan, hindi ka makakapag-move forward sa buhay. Tandaan mo, Wenny, na habang buhay ka, maraming opportunities at magagandang pangyayari ang naghihintay sa iyo. Kaya magpatuloy ka lang. At saka huwag mong ikakahiya na nagkamali ka noon dahil ang mahalaga ay nagbago ka na ngayon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa
sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal